Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ay inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Jenny Mabayaw mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Personal na pinangunahan ni Chief PNP ang monitoring sa epekto ng habagat at sa mga isinasagawang aktibidad ng mga kapulisan upang matiyak ang agarang pagtugon at pag-aabot ng tulong sa mga apektadong mamamayan. Mula sa National Headquarters ng Philippine National Police, magbabalita diyan si Patrolwoman Rezale Omalay. Pinangunahan ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. ang monitoring sa epekto ng malakas na southwest monsoon o habagat ngayong Agosto 10 taong kasalukuyan sa PNP Command Center sa Camp Crame, Quezon City. Kasama ang iba pang matataas na opisyal ng PNP, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at kinukoordina ang police response at deployment sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Tiniyak ng PNP na nakahanda ang mga tauhan at kinakailangang resources para sa rescue at relief operations, gayon din sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. Bahagi ito ng paninindigan ng PNP na maghatid ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rezale Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Hindi nagpapatinag sa masamang panahon ang mga kapulisan ng Cavite sa patuloy nitong paghahatid ng serbisyo at tulong sa mga mamamayang apektado ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sa pamamagitan ng patuloy na pagmamatyag, pagtugon at pag-aabot ng tulong, nananatiling kaagapay ng publiko ang Cavite PNP, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Mula sa Cavite Police Provincial Office, Corporal Dores Kaisip sa detalye. Tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay at habagat, mabilis na kumilos ang Cavite PNP upang matiyak ang kaligtasan ng mga Caviteño. Sa Bacoor City ay agad na nagsagawa ng rescue operation ang mga tauhan ng Bacoor Component City Police Station sa Barangay Panapaan upang tulungan ang mga residenteng naapektuhan ng pagtaas ng tubig baha. Nagkatuwang ang mga kapulisan at lokal na pamahalaan upang tulungan ang mga residenteng nangangailangan na agarang saklolo at inatid ang mga ito sa mas ligtas na lugar. Iba pang bahagi ng Cavite ay nagsagawa rin ng preemptive at forced evacuation ang kapulisan, partikular sa mga pamayanang malapit sa baybayin, tabing ilog at sapa, at iba pang lugar na itinuturing na delikado sa pagbaha. Tuloy naman ang koordinasyon ng kapulisan sa lokal na pamahalaan, MTRRMO, CDRMO at iba pang katuwang na ahensya upang maagang mailayo sa panganib ang mga residente. Ang Cavite PNP ay handang tumugon at umalalay sa panahon ng sakuna. Bawat segundo ay mahalaga at bawat buhay ay kailangang mailigtas.
Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning pulis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Korporal Kaisip. Patuloy ang pagtugon ng PNP sa mga komunidad na apektado ng bagyong Maymay at Habagat. Nakatuon ang mga police personnel sa pag-aabot ng tulong, rescue at pagpapanatili ng kaligtasan ng mga residente. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayao. Ang pagtugon ng Philippine National Police sa mga lugar na apektado ng malakas na habagat sa iba't Philippine National Police sa pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya, aktibong nakibahagi ang mga tauhan ng PNP sa paghahanda, pag-iempake at pamamahagi ng mga relief goods at food packs para sa mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong. Kabilang sa mga naging benepisyaryo, ang mga pamilyang pansamantalang lumikas at nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng masamang panahon. Bukod dito, pinapanatili rin ng PNP ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad at ipinapakita ng PNP ang malasakit at handang tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula po dito sa National Headquarters sa Kapupog Grabe, ako po ang Police News Network Correspondent Patrolman Adrian Dayao, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dayao. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan, nakahanda ang Philippine National Police sa posibleng epekto ng patuloy na pag-ulan dala ng habagat. Libo-libong police personnel at mga kagamitan ang nakadeploy bilang bahagi ng preparasyon at agarang pagtugon sa mga lugar na posibleng apektado. Yan ang balitang muling tinutukan ni Patrolwoman Rezalay Omalay. Ang pagtugon ng Philippine National Police sa mga lugar na apektado ng malakas na habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng PNP alas 6 ng umaga, ngayong 10 ng Agosto taong kasalukuyan, patuloy na nakadeploy ang mga tauhan at sasakyan ng PNP para sa evacuation, road clearing, rescue at monitoring operations. Patuloy ding na itatala ang mga kalsadang hindi madadaanan, mga tulay na hindi passable, kansiladong biyahe ng mga sasakyang pandagat at mga flights. Dahil sa epekto ng masamang panahon, mayroon ding landslides at stranded passengers sa ilang lugar. Patuloy namang nakaalerto ang PNP sa pagsasagawa ng rescue, relief at iba pang kinakailangang operasyon para sa mga komunidad na apektado ng habagat. Pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na manatiling alerto at iwasang bumiyahe kung hindi kinakailangan, lalo na sa mga lugar na may pagbaha. Para sa anumang emergency o agarang pangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa Unified 911. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rezalay Omalay, nagbabalita para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Omalay. Agarang rumisponde ang Abra Police Provincial Office sa mga residenteng apektado ng masamang panahon. Katuwang ang mga lokal na otoridad, tumulong ang mga pulis sa pagtugon sa mga pangangailangan ng Abreño. Mula sa Bangged, Abra, magbabalita diyan si Patrolwoman Maria Ella Garcia. Patuloy na ipinapakita ng Abra Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, ang walang pag-aalinlangang dedikasyon nito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at paghahatid ng serbisyo, lalo na sa panahon ng pangangailangan dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Sitio Nalnaan, Barangay Apaw, Tineg, Abra, agad na nagpaabot ng tulong ang mga tauhan ng First Abra Provincial Mobile Force Company sa mga residenteng dumaraan sa isang lubhang binahang kalsada sa gitna ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Sa kanilang maagap na pagtugon at presensya, nakatulong sila upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng tubig baha.
Samantala, ang mga tauhan ng Bolinay Municipal Police Station kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, MDRRMC at Bolinay Rural Health Unit o RHU ay nagtulungan upang ligtas na maiuwi ang isang pasyenteng kakagaling lamang sa ospital. Sa kabila ng mapanganib na baha, malakas na agos ng sapa at pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan, hindi naging hadlang ang mga panganib sa kanilang agarang pagtugon. Sa gitna ng anumang hamon at kalamidad, nananatiling matatag ang Abra PNP sa pagtupad ng kanilang tungkuling protektahan at paglingkuran ng bawat Abreño. Sa bawat agarang pagtugon at malasakit, pinatutunayan ng kapulisan na ang serbisyo publiko ay walang pinipiling oras, lugar o kondisyon. Sapagkat ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan ay laging pangunahing tungkulin. Mula dito sa Bangged, Abra, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolwoman Garcia. Sa gitna ng pag-ulan at mga aberya sa biyahe, may libreng sakay para sa mga commuters na na-stranded sa ilang bahagi ng Metro Manila. Inihatid ng 3rd SOU Maritime Group ang serbisyo upang matulungan ang mga pasaherong makarating ng ligtas sa kanilang mga destinasyon. Mula 3rd SOU Maritime Unit, magbabalita diyan si Patrolman John Kelvin Madamka. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig baha, muling ipinawalas ng mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang kanilang kahandaan sa pagtulong at paglilingkod sa publiko sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel John Paul A. Tobera, Commander 3rd SOU. Noong Agosto 6, agad na nagsagawa ng libreng sakay ang mga tauhan ng 3rd SOU sa lungsod ng Parañaque at Pasay. Maraming commuter ang stranded dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Sa kabila nito, hindi nag-atubili ang mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit na tumulong at tiyaking ligtas na makararating sa kanilang destinasyon ang mga nangangailangan ng masasakyan. Muling nagpaabot ng tulong ang 3rd SOU ngayong Agosto 9, dakong alas 12:20 ng madaling araw at nagpatuloy ang operasyon kung saan nagsagawa rin ng libreng sakay at police assistance para sa mga commuter na naapektuhan ng pagbaha. Sa pamamagitan ng maagap at mabilis na pagtugon ng mga tauhan, naging mas ligtas at maayos ang pagdaan ng mga apektadong mamamayan at nakatulong ito upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa kanilang pag-uwi at pagbiyahe. Ang ganitong uri ng serbisyo ay patuloy na dedikasyon ng 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, na unahin ang kaligtasan at kapakanan ng publiko lalo na sa panahon ng sakuna at matinding kondisyon ng panahon. Sa oras ng pangailangan, maasahan ng 3rd Special Operations Unit na laging handang robusponde, tumulong at maglingkod. Mula dito sa 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, ako ang inyong PNN News Correspondent, Patrolman John Kelvin Q. Madamka, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolman Madamka. Para naman sa lagay ng panahon ngayon, lumabas na sa monitoring domain ng Pag-asa ang Tropical Storm Paylo, bandang alas 8 ng umaga ngayong August 11. Ayon sa Pag-asa, wala namang ibang low pressure area o tropical cyclone na kasalukuyang binabantayan para sa posibleng pagbuo ng bagyo. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na manatiling nakaabang sa mga susunod na weather update at abiso ng Pag-asa. At sa panahon ng emergency, tumawag sa Unified 911. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Jenemy Mabayaw mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.